Ayan, hello po mga kalingap. Kasama ko po si Tito Iming. May channel po sila, Rina and Iming Official Vlog. Pasuporta po ng kanilang channel. At pa-subscribe po, pa-comment and share. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. God bless. Ayan, salamat po. Pa-subscribe po, Rina and Iming Official Vlog. Jesus loves you. Yan po yung palagi kong sinasabi sa vlog ko. So ngayon, kwento ko lang po sa inyo yung aming buhay, aming buhay kasama aking pamilya, bago dinggin ng Panginoon ang aming panalangin. Dito gusto kong i-highlight kung paano nag-work si Lord sa buhay namin, kung paano niya dininig ang aming panalangin, at kung ano ang kahalagahan ng paglalakad kasama ang ating Diyos or walk with God. So, dito may notes po kung mga paggabi. So, ang buhay natin ay pahalagaan natin, gamitin natin para kay Lord. Ayan. Ngunit sa pagsusulat ko dito, naalala mo kung pinagdaanan na hirap ng aming pamilya. Isinilang akong isa ng Kristiyano dahil ang papa ko ay pastor at si mama naman ay matagal na rin pong mananampalataya. Bata pa lamang kami, tinuruan na kami manalangin gabi-gabi kahit sa hirap ng buhay. Naranasan ko po mangalakal ng mga bagay na pwedeng maibenta kahit sa murang halaga gaya ng bote, bakal at iba pa. Ito uso po ito ng mga kabataan namin. Kaya si Papa naman ay mahilig magtinda ng kung ano-ano para lamang may pangtusto sa pang-araw-araw. Dahil si Mama ay halos wala na rin maisahod sa dami ng utang. Uso po yan sa mga teacher. Si Mama po ay teacher. So, bawal po kami sa utang kasi wala po kaming sariling bahay. Lahat na pupunta sa pambayad ng bahay at si Mama, may business mindset. So, lahat po ay napupunta sa negosyo, ngunit hindi naman po nag-work. Pero ganun pa man, di nawawala sa aming pamilya ang misyon na magpalaganap ng salita ng Diyos dahil madalas kami may Bible study sa bahay. Dahil nga si Papa ay lahat gagawin para kami ay matustusan ang aming pangangailangan sa araw-araw. Nagtinda si Papa ng isda, kaya naranasan ko rin po magtinda ng isda, bata pa lamang po. Kaya malapit po ang puso ko sa mga batang nagtitinda. Papasin naman po sa vlog ko, halos karamihan ay mga bata, kaya impres po umawa sa mga bata na nagtitinda. Hanggang sa aking pag-college ay ramdam namin ang hirap ng buhay. Nandiyan ang mga utang, tuition, pambayad sa renta, pagbayad sa renta ng bahay. Dahil kaya naman hindi namin naranasan, wala po kaming sariling bahay hanggang pag-college po. Ano po kami? Ang tawag doon? NPA, yung no permanent address. Palagi palipat-lipat po kami. Wala talaga po kaming sariling bahay. Naalala ko pa noon, nang muntik pa akong huminto sa aking pag-aaral dahil sa biglaang pagtaas ng tuition. Ngunit si Mama, ayan, sobrang proud po kay Mama kasi hindi ito hinayaan at ginawa niya ng paraan. Kaya bilib po kay Mama para sa akin ay siya ang aking superhero sa si Papa. Hanggang sa dumating sa punto na ang sinasahod ni Mama ay halos 3,000 na lamang po. Pero principal na po nito si Mama, ang sinasahod niya 3,000 na lang kasi lahat napupunta sa utang, sa mga loans. At si Papa naman po ay full-time pastor. At doon naman po, may kapalit nyo, mas lumakas po ang aking pananampalataya sa Panginoon. Nag-impact po sa buhay ko nun. Kaya blessing din po yun. Kumbaga, kahit ang hirap ng pinagdaanan namin, pero mahalaga ay yung si Lord, yung relasyon natin sa Panginoon, mas nag-level up. Ayan. Sa lahat ng naranasan namin kahirapan ay kailan may hindi nawala sa Diyos sa aming buhay. Patuloy lang kami sa aming pag-pray na magkaroon ng sariling simbahan, sariling bahay, at maayos na pagkakakitaan. Yun po, nagsimula po akong turuan nila Mama, Papa mag-pray ay bata pa lang, sabay-sabay po kami, siguro mga 6 years old po ako. Talagang nagpipray na po kami yan. Halos kabisa ko na po yung pinagpipray ko araw-araw. Ayan. Ngunit, sinasabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamagitan ng panalangin
at panalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Amen po ba?